Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you sa ating prayer meeting ngayong gabi. It's February 9, Miyerkules po ang ating prayer meeting. Kaya ako po ay nagagalak na muli po kayo makasama na mag-aral sa salita ng Diyos, maging malalim, maging masigla sa salita ng Diyos at manalangin mamaya dahil we believe in the power of prayer. Na sinasamahan po natin ang power of prayer sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang puro panalangin. Kulang po kung ang isang Kristiyano ay puro lamang panalangin. Dapat meron at babad sa salita po ng Panginoon. Kaya ito ang ating gagawin. Ang ating prayer meeting ay mag-aaral po muna tayo ng salita ng ating buhay na Panginoon. Sige po, kung meron ka pong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Mateo talatang 11, Kabanata 25 hanggang 30. Matthew chapter 11, verse 25 up to verse 30. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to a little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Verse 27, all things had been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for our souls. Last verse, verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at lumapit po tayo sa Panginoon. Amang Banal, salamat muli sa oras ng prayer meeting. Sa oras na ito na sa buong araw ay nasa trabaho kami, nasa bahay kami, nasa labas kami. At ngayon ay oras naman na muli kaming bumalik sa aming Panginoon na lumalim at matutuhan ang iyong mga banal na salita. Kung meron mga kabigatan o problema, hawiin mo ito ngayong gabi at bigyan mo kami ng katalinuhan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang dahilan ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing Amen. 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 Our topic for this evening is entitled God's Revelation. Ang pinapahayag ng Panginoon, ang mga revelation ng Panginoon. Dapat po pala, bilang anak ng Diyos, ay alam natin kung ano ang nire-reveal, ano ang pinapahayag, ano ang mga revelation ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya. Now, sabi po ng ating Panginoong Jesus, pinupuri niya ang Amang nasa langit, ang Diyos Ama, na sa Diyos ng langit at lupa dahil itinago ito sa mga matalino at sa mga aral na i-reveal lamang sa mga anak ng Diyos. At sabi niya sa verse 26, Father, for this is what you were pleased to do. Dahil nalulugod ang Diyos Ama sa mga bagay-bagay na ito. Now, in verse 27, sabi po dito, all things had been committed to me by my Father. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Lahat ng bagay ay ibinigay sa Kanya ng Ama. At no one knows the Son except the Father. Walang may kakilala pa sa anak maliban sa Ama. At sabi rin niya dito, and no one knows the Father except the Son. At wala rin may alam sa Ama maliban sa anak. And those to whom the Son chooses to reveal Him. At doon sa Kanyang mga pinili, ikaw, ako, pinili tayo ng Panginoon, doon inire-reveal ng Diyos Ama, ng anak, ang mga bagay-bagay na ito. So, hindi ka lamang pala pinili ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan, kung hindi inire-reveal ng Diyos ang mga sikretong mga bagay-bagay na nasa Diyos Ama. So ano ibig sabihin doon? Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, ang Biblia ay hindi sinikreto anumang bagay,
kung paano ka pagpalain, kung paano ka gagaling sa iyong sakit, kung paano ka lalago, kung paano ka aalis dyan sa hirap mo sa buhay na yan. Ni-reveal ng Panginoon lahat yan sa kanyang salita. Kaya kung wala kang oras po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala kang oras sa maghapon na balikan ang salita ng Panginoon, talagang maliligaw ka. Hahanapin mo ang kapayapaan, hahanapin mo ang kagalingan, hahanapin mo ang kaayusan. Mahihirapan ka. Bakit? Kasi nga, hindi mo binabalikan ang salita po ng Panginoon. Kaya, kayo dyan pong nakikinig sa live stream na ito, hindi lang po panalangin talaga ang kailangan, kundi samahan natin ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos at anuman ang ating pag-aralan, ay gawin natin yun. I-put to action natin ang mga pinag-aaralan po natin sa Panginoon. Hindi lamang sasabihin natin na bless ako, napakinggan ko ito sa salita ng Panginoon, ito ginamit na tao, ito ginamit na pastor, ito ginamit na pare, ito ginamit na madre, ang dami natin pwede sabihin. Pero kung hindi natin mismo tayo, personally, tayo, na babalikan ang salita ng Panginoon, hindi po talaga natin matatagpuan yung mga sinasabi niyang revelation ng Diyos. Nasa atin po yun kung talagang hahanapin natin yan. Di ba? Ang mga Pilipino, ang mahilig yan sa mga sekreto eh. Pero pag medyo vulgar na, medyo kalat na, minsan ayaw natin ng balita na. Pero pag sinabi sa iyo nung katabi mo, uy, may sekreto ko, para nung yung tenga mo humahaba. Lahat daw po, sabi ng Diyos, sa kanyang mga anak, inireveal niya kung papaano magtatagumpay sa buhay nito. Nandun ang sekreto. Saan? Sa salita ng Panginoon. Kailangan lamang manampalataya at sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa verse 28, tingnan nyo, Matthew 11:28, this is a very familiar text. Come to me, all you are weary and burdened. Lumapit kayo sa lahat ng napapagod at may burden. Yung mga tao minsan, lalo sa sobrang busy, ang tawag sa term na ito, nabe-burn out na. Pagod na magtrabaho, pagod na pagiging magulang niya, pagod na siya sa negosyo niya, pagod na siya sa relasyon niya, pagod na siya sa sakit niya, lahat, burnout na. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang sikretong sinasabi ng Panginoon dito? Lahat kayo na gustong magkaroon na nalilito, napapagod na sa buhay, lumapit daw po tayo kanino? Kay Pastor James, hindi. Sa ating Panginoon, dahil I will give you rest. Ano rest? Nung kapahingahan. Madalas doon sa sementeryo, sa mga lapida po, ay meron RIP. Ano yun? Rest in peace. Alam ba nyo na kung ika'y mamamatay na walang Kristo sa puso, then your life will have no peace. And you will have no rest in peace. Bagamat ginagamit yan sa napakaraming tao na lapida, rest in peace. Bagamat hindi na natin matatanong doon sa matay kung kamusta na siya. Ang katibayan lamang po ay nasa salita ng Diyos. Kung gusto mo talaga ng kapahingahan. Hindi ibig sabihin, mamatay na tayo, no? Kung gusto natin mabigyan tayo ng rest sa buhay na ito, sa ating Panginoon tayo lumapit. Come to me. Halika kayo, sabi ng Panginoon. Halika kayo. Sumama kayo sa akin. Sumunod kayo. Hanapin nyo ang aking kalooban. Now, sabi rin niya sa verse 29, Matthew 11:29, tingnan po niyo yung Bible. Take my yoke upon you and learn from me. Yoke, pamato. Ano pamato ng Panginoon? And learn from me. Dapat mag-aral kayo. Dapat may matutunan kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi, mag-aaral ka nga, papasok sa isang tenga mo, lalabas naman sa isa. So, wala rin. Tapos, nagtatanong ka pa, bakit hindi ako lumalago? Bakit itong mga problema ay kinakaya-kaya ako? Kasi nga po, nakalimutan natin may tinuturo ang Panginoon at hindi dapat humihinto doon. Dapat we put it into action. Ang mga napag-aaralan natin sa Panginoon. For I am gentle, sabi niya sa verse 29, and humble in heart.
Gentle pa ang Panginoon and humble in heart, and you will find rest for your soul. Again, yung salitang rest, may kapahingahan sa salita po ng Panginoon. Tanong ka sa mga walang pera, ay wala silang pera. Magulo isipan nila. Magtanong ka sa may pera, magulo rin isip nila kahit may pera sila. So, nasan ba ang totoong kapahingahan? Again, hindi po niya matatagpuan sa best friend mo o sa mahal mo sa buhay, kahit maabot po nyo ang iyong pangarap sa buhay. Hindi mo makukuha yan. Maliban na ang ating talagang lapitan ay ang ating Diyos. Sunod tayo sa Kanya. He is humble, He is gentle, and you can find rest in God. Kahit hindi po natin alam ang bukas, humihiga tayo sa kama natin dahil alam natin gigising pa rin tayo bukas. And that is faith. Di mo alam ang pwedeng mangyari sa mahal mo sa buhay, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa iyong pag-aaral. Hindi mo alam kung ano nga ba ang mangyayari dito sa COVID-19 na ito. Pero dahil nga sabi ng Panginoon, nasa akin ang totoong kapayapaan. Lapit tayo sa Panginoon. Kaya bilang pong Kristiyano, dapat po pala meron tayong kapayapaan, hindi magulo ang isip natin. Ang totoong Kristiyano po, hindi magulo ang isip. Kung merong kailangang desisyon, lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo ng guidance niya, at hindi magulo ang desisyon natin. Kaya kung talagang anak po tayo ng Diyos, hindi po magulo ang isipin natin, hindi po magulo ang ating nilalakaran. Bakit? Kasi nga, lumalapit tayo sa Panginoon. At sabi niya sa last verse 30, "For my yoke is easy," ang aking pangako ay madali, at my burden is light, na ibinibigay sa atin ang ilaw, ang gaang ng buhay na ito. Kapatid, kaibigan, kababayan, muli nag-reveal ang Diyos sa Kanyang salita. Ano yun? Ang sikreto po pala ng buhay, bukod sa Ama at ang Anak, ay inireveal sa mga anak ng Diyos. At sino ang mga anak ng Diyos? Ikaw po yun. Kung talagang lalapit lamang po tayo araw-araw, kung talagang magkakaroon lamang po tayo ng oras na magbasa ng Biblia, intindihin ang Biblia, sumunod sa salita ng Panginoon, ako, I'm telling you, ikaw na po, hindi lang ang pinakamasayang tao, kundi ikaw ang taong magkakaroon ng totoong kapayapaan ng buhay. Siguro may kakilala kang may kaibigan ka, o kapitbahay, o barkada, o kapag-anak, nagulong-gulo ang buhay. Hindi alam kung ano gagawin. Kasi nga po, hindi nila binalikan ang salita po ng Panginoon. Again, sa paalala po ng salita ng Panginoon ngayong gabi, balikan natin ang kanyang mga salita, sapagkat nandoon ang kasagutan ng Diyos sa buhay na ito. Sige po, tayo po'y mananalangin. At again, go back to God's Word. Dahil nandoon ang revelation ng Diyos sa kanyang mga anak. Let's lift our hands, both hands to God, and let's pray. Lord, salamat muli sa iyong salita ngayong gabi. Patawarin mo kami kung nagkulang kami na hanapin ang kalooban mo. Madalas ay nagpapa-approve lamang kami ng aming gusto, ng aming plano sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral sa iyo. At nakalimutan namin kung gusto mo ba ito sa amin. Hindi man lang kami nagtanong, Panginoon, gusto mo ba ito? Kaya marami sa amin na papahamak, walang kapayapaan, walang kagalakan. Dahil inuna namin ang gusto namin. Lord, pinaalala ng salita mo ngayong gabi na inireveal mo ito. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, inireveal ito sa mga totoong Kristiyano. At kami yun. Kami nung hinugasan mo ng iyong banal na dugo, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin.
Pinalaya mo kami. Inireveal mo ito sa iyong mga anak. Sabi mo nga, lumapit kami sa iyo kung kami naguguluhan. Hanapin namin ang iyong mukha at makakatagpo kami ng kapayapaan. Lord, I pray for those people na naguguluhan ngayon. May mga problema, may mga kabigatan, may mga emotional struggle, may mga relasyon na nahihirapan. May hanggang ngayon ay hindi alam ang kanyang gagawin. Ang paalala mo ay lalo kaming lumapit sa iyo. Huwag naming hanapin ang kung sino mang tao. Ang hanapin namin ng Diyos na nagsabing lumapit kami sa Kanya. Lord, we remember those people who are sick right now, may sakit. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Those people na may mga bayarin, ikaw ang Diyos na magre-reveal ng talino at magbibigay sa amin ng blessing mo, Panginoon. We pray for our nation, the Philippines, Lord. Salamat na hanggang ngayon ay hindi mo kami iniiwanan. Patuloy naming idinadalangin ang aming eleksyon sa Mayo. Ikaw po ang patuloy na mag-reveal sa amin kung sinong tao ang dapat naming iboto. Hayaan mo na ang kalooban mo lamang ang maghari sa Pilipinas. Maraming propeta ka, Panginoon, sa panahon ngayon na nagre-reveal na may gagawin ka sa aming bansa. Pero ang madalas naming makita ay hirap at kaguluhan. Kung kami lamang bilang iyong mga anak ay manunumbalik sa iyo, hahanapin talaga ang iyong mukha, ang iyong katwiran, ang iyong kalooban. Ang bansa namin ay makikita namin ang kasaganahan. Lord, salamat sa aming government. Salamat sa may mga trabaho, may mga negosyo, may mga pag-aaral, may mga pangarap. Malibang mahabag ka at tulungan kami, ay walang mangyayari sa amin, Panginoon. Akala namin minsan ang buhay ay sa sipag, sa galing, sa yaman. Pero kung hindi ka mahahabag, O Diyos, wala pong mangyayari sa amin. Nagpapakumbaba kami, O Diyos, sa iyong kabanal-banalang trono. Natulungan mo kami na laging hanapin ang aming Diyos na makapangyarihan. I declare blessing upon blessing to those people who are listening in this live stream. Healing upon healing, victory upon victory for those people. Hindi kami talunan, hindi kami kawawa. Kami ay binili sa pinakamahal na presyo. At anak mo kami, Panginoon. Oh, there is always victory in the name of Jesus. Salamat, Amang Banal, sa iyong patuloy na gagawin sa aming buhay, pamilya, at sa aming ginagalawan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Salamat po muli. Lagi po kayong nandyan na sumasama sa akin na mag-aral ng salita po ng Panginoon. Minsan, kadalasan po talagang masakit ang salita ng Diyos. Hindi po para masaktan tayo, hindi para mabago tayo. At doon sa ating pagbabago, yung curses, yung sumpa, aalisin nyo ng Diyos. At papalitan nyo ng Diyos ng totoong kapayapaan. Dahil ikaw ay mahal na mahal ng Panginoon. Again, if you can write something in a comment, if you have any prayer request, sabihin lamang po nyo. Dahil marami pong mananalangin sa inyo. Andiyan po ang mga anak ng Diyos na handang-handa. Ano man ang mabasa po ng comment sa inyo, kung paano ginagamit ang live stream na ito sa inyo, just write a comment, a prayer request, ilagay lamang po nyo kahit in just a few seconds. Dahil alam po natin na marami pa tayong gagawin ngayong gabi. Salamat po. Again, I'm Pastor James Lagasca,
and you are watching the live stream of the Light of Life Phosphor Church. The Lord loves you, and the Lord cares for you. God bless po. The Lord bless. Gandang gabi po.